Anong oras ka ba dumating kagabi? Hating gabi na naghihintay pa ang asawa mo. Madaling araw na ho. Ba, bakit ka sumama sa akin Sana natulog ka na lamang. Baka tama rin kayo mag-jogging kung nag-iisa kayo. Yan pa naman ang bilin sa inyo ng doktor yung mag-ensayo. Sa makatwid ikaw ngayon ang gwardiya civil ko para sundin ang utos ng doktor ko, ha? Lumeng, yung kape namin. Sandali lang. Andiyan na pala yung mag-amay. Inay, ilalabas ko muna ito. Magkape muna kayo. Thank you. Siya nga pala, Dario. Tumawag si Morke. Pupunta daw siya dito. Bakit daw? Ewan ko. Basta sabihin daw sa'yo, importante. Nagkaroon na naman pala ng shootout kagabi. Aba, ikaw pala Dario napalaban na. At nag-iisa ka. Bakit ka naglalakad na nag-iisa? Delikado yun Daddy! Daddy, yung mansanas ko po. Ha? Anong mansanas? Diba you promised me? Hindi, meron. Nandiyan sa refrigerator. Halika, kunin natin. Sandali lang ito kukunin lang namin yung mansanas. Daddy, lang ang bira kong mansanas. Aba, marami. Talaga po? Oo. Ay, marami po ba yan? Itatatlo lang po yan Basta't marami yan. At ang mahal ng mansanas Oh. Daddy, bukas po, ano po bibili sa akin? Bibili. Abay, ubusin muna itong mga mansanas bago tayo bumili ng iba. Para nga po bukas yan Ang takaw mo naman. Talaga po, kung mabibili niyo naman. Kung sa bagay. Anong gusto mong bibilin ko para sa'yo bukas? Gusto ko po, bilhin niyo sa akin bukas. Ubas. Ubas? Aba, masyado ka yatang magastos. Talaga. Sige, ubusin mo na muna yan at saka natin pag-usapan ng ubas. Teka, yung bayad. Lola, share tayo. Talaga? Opo. Ang bait ng aso ko. Basta sa iyo yan. Next time na lang, ha? Yan ang hirap siyo. Pag nasuhulang ka na, wala ka nang kilala kundi lolo mo. Naku, inggit lamang siya, no? Opo. Sige, kagatin mo na. Ikaw naman parang bago ng bago sa anak mo. Makalolo yan Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Tulungan po ninyo kaming maging higit na lalong karapat-dapat sa inyong pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ma, handa na ba yung kakailanganin natin sa linggo? Oo, napagsabihan na namin ni Inay ang lahat ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan ni Itay. Biro niyo, sa darating na Lunes, mababago ng schedule ko. Hindi ko na kailangan mag-report pa for duty. Pero ngayon pa lamang parang naninibago na ako. Para bang ayaw ko nang mag-retire. Pero sa ayaw ko sa gusto, kailangan ko na mag-retiro. Luis, 40 taong ka na sa serbisyo. Karapatan mo lang naman ang mag-enjoy. Bakit, Luming? Enjoy naman ako sa pagiging pulis, ha? Ang problema ko ngayon anong gagawin ko pagkatapos na mahiwalay ako sa departamento? Bakit hindi kayo magbakasyon ng United States? Kina Larry at Viola? Kung sa bagay, areglado na ang papeles namin ng inay mo. Pati yung plane ticket na ipadala na ng kapatid mo. Pati pocket money. Kung ako lamang ang masusunod malaking gastos yung punta namin sa Amerika. Dapat itabi na lamang ni Viola ang perang ipapadala niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi naman. Kasiyanan nila Larry at Viola ang makapiling kayo ng Itay sa States. Pagbigyan nyo na sila.
Oh, bakit ka umiiyak, Jenny? Sige, kain na. Huwag ka na umiyak. Paano po pag nagustuhan niyo dun sa States? Kasi po, sabi po nila, marami daw po masasarap na pagkain doon. Kahit na, basta't magbabalik ako agad. Alam mo ba kung bakit? Dahil malamig doon. Siguradong hindi ako tatagal. Dahil sasakit ang aking rayuma. At pagbabalik ko, magdadala ako ng maraming masanas. At saka walking doll. Gusto mo yun? Oo po, Lolo. I promise. Alaya, kain na. Limang kaban po ang kailangan nyo. Ah, okay. Sa lolo. Limang kaban pa? O, sige, sige. Kaya ano, di pa diniliver ko ngayong hapon? Oo. Sige, ho. Morpe. Good morning, sir. Liga, mag-almusal ka muna. Hindi na ako, katatapos ko lang. Meron ka daw importante sasabihin sa akin. Gusto ko lang ibalita sa inyo na na-appoint kayo sa pagka-major. Congratulations, sir. Huwag mo muna akong kamayan, balita pa lang yun. Dario! Huwag ka munang maingay. Oh, may atid mo ba ako? Oo, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Oh, tinyente, anong balita? Oh, wala ako, dati rin ho. Mukhang may lakad kayo wala ako. Gaano ko kayo mamaya, Itay? Oh, salamat. Mag-ingat ka, Dario. Kayo rin, Itay. Magandang umaga, Kabang. Oh, ang aga mo ngayon Oo, para makarami. Mabuti. Pero huwag mo sanang pababayaan ang pag-aaral mo. Po, pagkatapos na nito, mag-aaral na ako. O sige, para makarami ka. Oo. Oh, Piling. Magandang umaga ko, Kabong. Kailangan din naman namin siyempre kumita. Napunting pulutan, gusto umama kagad. Abi, pag ganyan ang sinasal na kami. Halika mo na ito, Flora! Pakis naman yung dating nyo dito. Marami ka pa sinasabing matanda ka. Ano ba namin sinasabi? Ikaw nga ito eh. Sobra kayo. Ikaw, Ano ba nangyayari dito? Kumain ko sila, ayaw magbayad. Bakit naman ganun? Sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Pulis ako. Huwag mo nilabas yung badge mo. Meron din ako niyan. Baka huwag mo kami tatakutin sa baril mo. Walang pulis-pulis namin dito. Ganun ha? Ako may gulo doon. Saan? Gulo. Kaya. Sorry po, Kabo. Sir, good morning, Major. Good morning. Congratulations, sir. Si Reyes naman Oo naman dyan, Major. Anong blowout? Maraming pang butas na lulusutan yan. Kumabara. Sigurado na yun, sir. Isa ka pa, Morpe Sige, sir, may lalakaran na kami ni Diaz eh. Sige. Saka na lang yung blowout, ha? Yes, sir. Darating, sir. Good morning, Major Dario C. Santiago. Sir, meron ko kaming regalo para sa inyo. Pati pa naman ikaw, Timbul, kasama dyan. Baka sakali. Nevertheless, thank you. Siya nga pala, sir. Pinapatawag ko kayo ni Major Record. As soon as possible daw. Oo. Piling, kumusta ang benta? Ano piling ka? Matumal na ako. Hindi. O sige, pagka nakabenta ka, babayaran ko. Siya nga pala, Kabo, mga ilang araw na lang, hindi ko na kayo makikita dahil magre-retire na kayo. Oo nga eh. Kung kailan pa naman magaan na ang trabaho nyo dahil may stoplight na, saka pa kayo mawawala. Nung araw nga, nandun ako sa gitna. Dalaga ka pa noon eh. O sige, pagbilan mo ako ng candy. Ay, Eto ang hindi na bayad. bayaran. Wag na Sige ho. na.
Eh, konting tubo lamang eh. Yan lang. Talagang itong mga jeepney drivers ang titigas ng ulo. Oh, nanoma. Alis na. Oh, nanoma. Nanoma, alis na. Ano, ikaw na naman. Pangalawang beses na kitang pinatawad dahil ayaw kong mabawasan ng konting kinikita mo. Pero napakatigas ang ulo mo. Akin na yung lisensya mo. Ano ito? Suhol? Gusto mo madagdagan ang kaso mo? Ano bang gusto mong palabasin, Santiago? That you're some kind of a superhero? Na hindi mo kailangan ng mga kasamahan mo pulis? Na kaya mong lipulin lahat ng masamang loob? Who the hell do you think you are? Hindi naman sa ganun, sir. Nung nakatanggap ako ng tip, naroon na ang grupo. Hindi na ako makapagintay ng tao. Sir, nandiyan naman sa report kong request kong backup bago ko lumusog, ah. Huwag ka na magpalusot. Kilala kita, Santiago. Matakaw ka sa publicity at mahilig ka magpasiklab. I respectfully deny that, Major. And I repeat it. You are nothing but a publicity-hungry and a lousy fucking cop. Nariyan na sa inyo ang report ko sa encounter kagabi, sir. Maaari na ba akong magtrabaho? Hello? Yes, sir. Sarento, ba't napadaan kayo? Alam niyo, napagkasundo ng mga bata. Nabigyan kayo ng party bago kayo magretiro. Bakit nag-abala pa kayo? Hindi pag-abala yan, Kabo. Basta't ikaw all the time. Sa makalawa na yan, huwag mo kalilimutan. Sige, salamat. Pero, Tay, Major. Pambihira ka naman, Dario. Ako pang iyong ama, ang huling nakaalam. Abay, balitang-balita sa buong headquarters ang pagka-promote mo sa pagiging major. Itay, appointment pa lang naman yan, eh. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para hindi maaprobahan yan? O ito, para sa'yo. Buksan mo. Matagal ko nang pinag-ipunan yan. At pinaghandaan na maging regalo ko sa iyo pagdating ng araw na ikaw ay isa ng major. Itay, masyado namang mamahaling klaseng baril yan. You deserve it, son. Wala ka nang marami sinasabi. Sige, subukan mo. Get the feel of it. Loaded na yan. Sige na. Sir, natawag mo sa radyo. 10-0, si Corporal Santiago. Nasa vicinity ng Tayuman at Bloomfield. Pag-order. Pag-order na. Yes, sir. Doon na kayong dalawa.
todas tayo lahat dito. Buti pa, sumuna tayo. Oo nga. Tayo na. Hindi nagbabago pulse niyo. Kulang pa nga sa practice eh. Makabalik na nga sa headquarters. Lumalakas ang hangin eh. Sakit ang diritiro. Akalain mo. 40 taon na pala ang nakararaan. Abay, nung bago pa lang tayo sa serbisyo. Hindi pa ganito ang restaurant to. Hindi ba, Kabo? Tama. At madalas tayo sa Carbajal at sa Wanam. Sa Antigua. Tama. At saka noon, may 10 piso tayo. Bundat na tayo lahat. Hindi kagaya ngayon. Baka yung 1,000 mo, kulangin pa eh. Hello yun, Cabo. Biruin mo, 120 lang ang sweldo natin noon. Marami na tayo nabibili. Kabo, kalimutan mo lahat ng mga gagastusin dito. Nagambaga na kami lahat. May iba nga pala ako. Ano ba ang binabalak mong gawin pagkatapos mong magretiro? Ang gusto nga ng mga anak ko ay magbakasyon kami ng misis ko sa States. Dalawa nga pala ang anak mo sa Amerika eh, no? Oo. Katunayan nga eh, nagpadala na ng plane ticket. Kaya wala nang pagkaurong. Pero, bago ako magretiro, meron akong isang bagay na gustong ituwid. Isang bagay na bumabagabag sa aking isip. 40 taon akong nasa serbisyo na wala akong pinakaiingatan kung hindi ang aking pangalan. Pero nagkaroon ng batik na gusto kong malis. Meron ako napansin na. Atras. Sir, kayo pala. Ano ba yung... Kabo. Kabo. Ah, Nandiyan na yung sundo mo. Dumaan na yung kotse. naku. Nandyan na yung Guardia Civil ko. Naku, ang hipit niyan. O, paano mga kasama? Mauna na ako sa iyo. Maupo muna kayo. Bakit hindi natin imbitahin si Major para makasama naman natin dito? Oo nga naman. Hindi papasok yun. Alam niyang para sa atin lamang ito eh. O, paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo, ha? Good luck. Thank you. Very good luck. Hanggang sa muli natin pagkikita. Good luck. O, salamat. Okay, salamat, ha? Salamat. O, sige. Trip. Oh, nandito ka na pala eh. Kaya na. Luis, ano ba naman? Nag-aantay pagkain. Nandyan na. Oh, pagmasdanan ninyo ako mabuti. Ito na ang huling araw ko ng pagsusot ng uniforme. Bukas nakasibilyan na ako. Oh, Jenny, ikaw na muna mag-lead ng prayer, ha? Aba, opo.
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat din po na malapit na mag-retire ng lolo ko. Pwede niyo na po ako ipasyal sa park at saka po sa Manila Zoo kahit po araw-araw. Thank you, Jesus. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilan ba sakay ng kotse na humarang sa container van? Mga 5 po. 5? Hindi mo natityak? Natake po ako ng nervous eh. Kaya di ko po matyak. Kulang po sila. Doon ba sa mga litratong pinakita siya, wala ka ba nakikilala sa kanila na kasama sa umaga sa container van? Wala po. Bakit? Nakatakip ba ang mga mukha nila? Hindi po. Hindi pala, nakita mo mga mukha nila. Opo. Kung makikita mo sila uli, makikilala mo ba? Siguro po. Di mo matiyak? Hindi po. Bakit? Nabigla nga po ako eh. Sa loob na ilang minuto, naitake sila yung truck, pati yung mga kargamento. Paano ngayon yan, Kabo? Bukas alis na kayo. Baka naman pati ako, linong papalit sa inyo. Hindi naman siguro, matagal ka na rito eh. Kaya huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sasabihin kong matagal ka na dito sa pwestong ito. Santiago? Akorda, Sir. susundin ko lang yung tatay ko. Pag may umanap sa akin, itawag mo na sa akin sa radio. Baka ipasel ko pa siya. Yes, sir. O, Timbul. Anong ginagawa mo dyan? Para ka ng tuka ng ahas, ah. Kap, May problema ka ba? kare-receive lang ho sa radyo. Ang tatay nyo. Na-aksidente. ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Yan na si Gusting. Boss, yari na. Ito yung gamit ko. Ito pera mo. Salamat, boss. Boss, pakikisuyo ko lang sa pamilya ko to. Pwede ba? Makakarating. Salamat to, boss. Sino magbabalik sa kanya sa loob? Ito na si Muta. Muta, yatid mo na si Gusting sa loob. Ay, lalo, boss. Kaya na, kasa. Sige, paalam na kami. Ilang beses na ba natin nagamit yan si Gusting? Pangatlo na ito. Kung gayon, marami na siyang alam. Pagdating niya sa loob, bayarin mo na siya. Dating gawin, palabasin mo na yung mga kalaban niya sa loob ang yumari sa kanya. Ariglado. Nay, mga ilang buwan yung binabalak tumira kina Viola? Ay, naku, depende sa iyo, Itay. Pag nailip yun doon at hanapan natin si Jenny, ay bigla kaming uwi. Alam mo ba, pag mula nung ikinasal kami ng iyong Itay, eh ngayon lang mag-a-Amerikana yun. Dapat hindi mag-isuot ito dahil malamig sa Amerika. Ayan na yata sila.
Ang itay mo. Medyo mahaba ho yung baba. Oo nga ho. Takayan niyo lang ho yung panga. Ano ho ang korte ng kanyang kilay? Manipis ho ng konti sa karaniwan. Oo. Ang kanyang mata? Hingkit ho. Hingkit na luwa. Ang kanyang ilong? Matangos ba o... Pango ho. Ano pango? Pango ka pa rin eh. Matangos ho, medyo malaki lang ang butas ng ilong at nakatikwas. Saka ho, sa ilalim ng mata, medyo magaho. Ay, bagyon. Ang bibig? Ano ang korte ng kanyang bibig? Malaki nga ho ang labi. Ang kanyang tenga? Wala akong tenga eh. Pwede bang walang tenga yun? Kasi ho, mahaba ang buhok, hindi makita ang tenga, nakatakip. Ang kanyang buhok? Unat ba o kulot? Kulot ho, mahaba. Hanggang saan ang haba? Hanggang batok ho. Yan ho, ganyan ho yan. Tama ho yan. Sir, yun ho ang mukha ng killer. Ayos sa description ng mga witness. Familiar sa akin ang mukha nun. Sir, magtatanong ako sa mga informer para ma-pinpoint ko kung sino talaga. Iwan mo na sa akin ang kopyang ito. Ipakikita ko lang sa isang tao. Tal! Ayun! Kayo ko na. Ano ba yung kari? Kilala mo ba yan? Medyo pamilyar sa akin ang mukha. Pero hindi ko nakakatsak. Gusto nyo, pagtatanong ko pa. Tatawag na naman ako sa inyo pag nakatsak na ako. Lord, sabi po nila, kung mabait daw po ang isang tao, makakapunta sa heaven. Ang bait-bait naman po ng lolo ko eh. Di ako po, kasama niyo siya ngayon dyan. Kaya po, kayo na lang bahala sa lolo ko ha. Tsaka po, bantayin niyo po siya. Tsaka po, huwag niyo po siya paulanan. Kasi po, madalas na po siya ngayon sipunin eh. Tsaka po, may hika pa siya. Tsaka po, meron pa siyang gayuma. Ay, yun nga pala pong gayuma. Tsaka po, huwag niyo po siyang papayagang magpuyat. Kasi po, masama daw po yun sa puso niya eh. Sabi ko nga po sa mami ko eh, padala lahat ang gamot ng lolo ko. Sabi naman po niya, hindi daw po pwede. Hindi po pala kahit sa States, nagpapadala po ng package. Yung pong ginagawa ng mga tito-tita ko. Ang dami-dami pong laman, ang dami-dami pong chocolates, mga dilata po at saka po prutas, saka po dogs para sa akin. Sige Lord, pakisabi niya lang po sa lolo ko na lalo kong magpapakabait. Para po pagdating ng araw, magsasama po kami dyan.
Sige po, Lord. Thank you. Good night. Oh, baka umatas ka pa sa demanda mong to. Hindi ko na iurong ang demanda ko. Oh, susumbahan mo ito sa piskalya, Ah, Morning. Sir, kasama pala kayo sa station competition. Anong competition? Yun ang shooting competition natin. Sa Makalawa na ba yun? Alam niyo, sir, kayo na naman ni Major Rigor ang llamado sa labanan. Ang laki na nga ng pustahan pati na sa headquarters. Hindi ba kasama ka ron? Oo nga, sir. Magkita lang tayo ron. Yes, sir. Okay, dalawa. Sumama kayo sa akin. Pati kayo, misis. Shooters, commence firing. Takorda. 2 10s, 3 5s, 1 4. Rigor. All 10s, 4 X's. Santiago. All 10s, 4 X's. Captain Santiago, all 10s, 4 X's. Major Rigor, all 10s, 4 X's. And now, ladies and gentlemen, we come to the next event, combat shooting. There are targets, 4 silhouette targets and 1 subject target. The shooter must hit the head of each silhouette target twice and the head of each subject target 4 times within 8 seconds flat. Each shooter is entitled to 3 dry fires. Kap, ano raw patakaran? Kailangan daw tamaan yung ulo ng bawat target ng 2 beses. At yung ulo ng may hawak na hostage ng 4 na beses sa loob ng 8 segundo. Kap, 6 lang ang bala ng revolver na ginagamit nila. Di mag-reload. Magre-reload sa loob ng 8 segundo? Alam mo namang pambato natin yan Captain Santiago will shoot first. Captain Santiago, are you ready to fire?
take your position. Captain Santiago. Perfect score. Major Rigor. You hit the hostage. Inay, natatakot ako sa nakita ko kay Dayo kahapon sa shooting range. Bakit? Anong nakita mo yan? Ang matinding galit sa kanyang mga mata habang pinapuputukan niya yung target. Parang sa tatlo kong anak, si Dario lamang ang malapit sa kanyang ama. Siya nga lamang ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang alagad ng batas. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkimkiman siya ng matinding sama ng loob. Ang ikinatatakot ko, Inay, baka may magawa si Dario na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Kilala ko si Dario, Emma. Kahit anong tindi ng kanyang galit, hindi siya mawawala sa kanyang sarili. Mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging isang tao, kahit na sa gitna ng mga kahayupan ng mga kriminal na nasasagupan niya. Paano, Inay? Makikita niyo na rin ang Amerika sa Makalawa. Oh, bakit Jenny? Ano na naman ba, Jenny? Bakit pa palagi ka na lang umiiyak at nagmumukmuk dito sa loob ng bahay? Bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo tulad ng dati? Paano po ako makapaglaro? Wala na po sa lolo. Tapos iiwanan pa ako ng lola. Kaya nga ba hindi ako makaalis-alis eh? Ayun, nauna na lang ang tito at tita mo sa States. Kaya mo, Jenny, hindi na aalis ang lola mo. Hindi na. Jenny, huwag kang maramot. Kailangan magbakasyon muna ng lola mo. Kung mahal mo ang lolo mo, mahal din siya ng lola mo. Masakit din para sa kanya yung nangyari sa lolo mo. Kaya dapat lang, mabago ang kanyang paligid. Lola, uwi kayo agad ah. Siyempre naman, uuwi ako kaagad-agad. Alam mo ba, Emma, ngayon pa lang, nararamdaman ko na talagang hindi ako tatagal sa Amerika. Babalik at babalik ako dito sa Pilipinas. Ano ba ito? Emma, i-cancel mo ang flight ko. Tumeligrama ka sa Ellie, sabihin mo sa kanila. Aalis ako pagkatapos ng anibersaryo ninyo ni Dayo.
ka ba? Hindi ko naalis ang lola ko. Hindi na. Nariyan ka pa pala, Teniente. Kayo pala, sir. Mabuti dumating kayo. Pupuntahan ko sana kayo talaga sa bahay niyo. Bakit? Kasi, sir, ang description ng killer ng tatay niyo, parehong-pareho sa description ni Augusto Rioso, alias Gusting Bambang. Ito, sir, ang file. Kaya lang, sir, meron akong problema. Ano yun? Sa kasalukuyan, ang Gusting Bambang na yan ay nakakulong sa loob ng Muntinlupa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 o 4 na taon na nakakulong yung Gusting Bambang na yan. Mendoza, ako nagpasok sa kanya. Ba, Putol? Saan ang punta natin? Baka kayo pala, Teniente. Pauwi na ho. Halika na, sumakay ka na, ihatid na kita. Wag na lang ho. Bala pa kayo eh. Salamat na lang ho. Ito naman para yun lang. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Kayo na. Sige ho. Teniente, ba't dito tayo nagpunta? Anong gagawin natin dito? Wala, pakikita ko lang sa'yo kung saan ako nagtatapon ng basura. Sige, bumaba ka na. Baba ka na. Teniente, bakit ho? Dating inmate dito, si Gustin Malvar. Dati, Warden? Patay na si Gustin. Natagpuan ng kanyang bangkay kamakalawa ng umaga. May saksak sa tagiliran. Nakilala niyo na ba kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi pa nga eh, pero tiyak may isa sa mga kaaway niya. Pinuno si Gustin ng isang gang dito sa loob. Napakaraming atraso. Kaya hindi na pagtataka na mayari siya. Maaari ba namin makita ang bangkay ni Gustin? Hindi ko nga alam kung saan dinala ni Martires eh. Hiningi sa amin dito. Sinong Martires? Siya ang dating captain of the guards dito sa Muntinlupa. Retired na siya, pero marami pa rin siyang kakilala rito. Pati sa mga preso. Oo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Gusting. Maaari ba namin malaman kung bakit? Naging houseboy ko si Gusting. Nung nasa serbisyo pa ako. Ano ba naman yung kung ipalibing ko siya? At yung sinasabi mo, na na-involve si Gusting sa patayan na yan, hindi ako naniwala diyan. Bakit? Nasa loob ng munti si Gusting nung patay ng pulis na yun. Paano mo nagtsak? Ako ang nagiging captain of the guard, kaya alam ko. Si Gusting Bambang, ang tinuturo naman saksi sa pagpatay ng tatay ko. Tatay mong biktima? Kung gayo, wala kang karapatang makialam sa kasong ito. Major Santiago. Hindi naman siya nakikialam si Major. Sinamahan lang niya ako. Saan yung nilibing ang bangkay ni Gusting? Maaaring ipahukay namin siya. Huli na kayo. Abo na lamang ang natitira kay Gusting. Ipinakremate ko siya. Meron ba kayong clearance sa mga pinuno ng Muntinlupa para gawin yun? Investigasyon sa pagkamatay ni Gusting. It's a simple prison killing. Kaya walang masama ron. Teka muna, Major. Akala ko ba'y wala kang pakialam sa kaso ng tatay mo? Bakit ba marami kang tanong? Magtatanong ako hanggang gusto ko. Magkano ba sinisweldo mo nasa Muntika pa? Paano ka nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Hindi kita sasagutin. At hindi mo ko mapipilit, Major.
kabilang mga kriminal na nakaharap ko. Mendoza, nagkaroon na ako ng kutob ng loob na nagsasabi sa akin kung sila nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Yung Martires na yan, natitiyak kong malaking kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Kung gayon, sir, hahalukayin kong mabuti ang lahat ng suspect natin at susubaybayan ko sila. Sa gagawin mong paghalukay na yan, nasisiguro kong may mapupungkal kang hindi maganda amoy. Anong order niyo? Bigyan mo kami ng 5 beer muna, no? Samahan mo na rin ang pulutan. Sige. Bigyan mo na rin sila. Mendoza, hindi ko gusto dating ng mga pumasok. Ilan sila, sir? 5. Sa gawing kanan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Yes, sir. Ano na kasi, sir? Sir? Saan po kita? Sina, bukas ng naga. Yes, sir. Sir! Sir, bisa mo! You are not supposed to have anything to do sa investigasyon ng pagkamatay niya yung uma. Hindi ako nakikialam sa investigasyon, Major. Tumutulong lang ako sa paglulutas nito. Tumutulong? Huwag mo akong paikutan, Santiago. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng kapwa ang pulis? Major, kung kayo nasa lugar ko, hindi ba kayo kikilos kahit paano man lamang? Para malaman niyo kung sinong utak sa pagkamatay ng sarili niyong ama? Don't give me that bullshit, Santiago. And I don't give a damn kung major ka na ngayon. I'm still the station commander here and I'll call the shots. Get the hell out of here. Bullshit ka rin. Baka maalis ka sa pwesto mo sa ginagawa mong pakikialam sa kaso ni Iday. Hindi ako pwedeng tumigil, Emma. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino talagang utak sa pagpatay kay Itay. Tanggalin nila ako sa pwesto kung gusto nila. Pasado naman ako sa bar. Pwede naman ako mag-isang notaryo publiko sakaling matanggal ako sa pagkapulis. At ano naman ang gagawin mo kung mag-practice ka na iyong propesyon? I-standby ka sa labas ng opisina ng gobyerno at bubulong-bulong ng panotaryo na kayo, panotaryo na kayo. Dario, hindi kita makita sa ganung papel. Boss, may checkpoint ah. Hoy! Yung mga papeles na yan? Sir, tara! Yan! Sige doon! Sandali! Kumpleto ng mga papeles ko eh! Anong kumpleto? Sige, sandali ka na! Ay! Ay! Tali nyo na!
Paano yung dalawa? Boss, hindi mo pala napalitan yung plate number mo. Baka kumanta pa yan. Problema ba yan? Tayo na. Tuloy. Sir. Si Timbol. Meron siyang pinapalo up, sir. Siya nga pala, sir. Tungkol doon sa informant niyo si Putol. O bakit? Kasi sir, meron na tayong radio message tungkol kay Putol. Natagpuan ng kanyang bangkay sa may Pasig River. Malapit sa Delpan Bridge. Hello? Yes, please. Good morning, sir. Yes, sir. Right away, sir. It's Major Santiago. Maupo ka. Panay ngayon ang hijacking na mga container vans naggaling at patungo sa port area. Milyong-milyong pisong nawawala dahil sa mga nakauna yan. At naka-receive na ko ng mga reports na ilan sa mga kasama natin ang kasabwat sa mga hijacking ngayon. I'm giving you a very confidential assignment, Major Santiago. Kilalanin mo kung sino-sino sa mga kasama natin ang kasangkot sa mga hijacking ngayon. You have to report to me directly. Tandaan mo, this is a very confidential assignment. Ikaw lang at ako ang nakakalam nito. That's all, Major Santiago. Good luck. Thank you, sir. Okay, Major. Areglado. Si Major yun. Kailangan na naman yan ng mga tawa natin. Konsa, ano po napang-inumin dito? Labas mo alak. Napakaaga yatang inuman yan. Kailangan namin ng pampainit. Meron kaming pag-uusapan. Ito na pala. At paano yung tira nila ngayon, Bawat tira nila, milyon agad. Akala ko naman, barya-barya lang mga laman ng container na yun. Anong gagamitin natin? Tagaloob o tagalabas? Huwag naman lahat tagaloob. Gumamit din tayong tagalabas. Sa palagay mo kaya sino mga gamit natin tagaloob? Meron na ako nakahanda para dyan. Sila Dupong. Ayos naman ang arrangement natin kay Major Kapag kailangan nila ng tao, tatawag sila sa atin. At nakatapos, meron naman tayong porsyento sa kikitain.
results by 1800 hours. Is that understood? Yes, sir. Santiago! Sir, Who the hell gave you the authority to intercept that container van? nakatanggap ako ng impormasyon. Nagtitirahin yung container van na yun. Nakatanggap ka ng informasyon. At hindi mo ipinalam sa akin para ma-actionan ko? Major Rigor. Talagang sumapang ka, Santiago. Ubod ka ng siba sa credit. Major, maaari ba sa loob ng kwarto mo tayo mag-usap? Hindi. I'll talk to you wherever I please and whenever I please. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kapwa mga pulis at limati ka sa karangalan? Wala akong dapat ikaya. Kung may dapat mahiya, ay ikaw. Alam mo, Major, mula nung nalipat ako sa istasyon na ito, wala ka nang ginawa kundi paginitan ako eh. Bakit ba? Gusto bang malaman? I'll tell you. Unang-una, mayabang ka, Santiago. Akala mo siguro ikaw ang pinakamagaling na pulis dito. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasaing ko muna para maging kanin bago ko kainin. Ikaw, Major, pare pa lang kinakain mo na eh. Don't give me that crap. Alam mo, Santiago, anino pa lang pumapasok dito sa presinto? Kumukulo na ang dugo ko. Kapwa-tawad tayo, Major. Kapag nakikita kita, nasisira na ang araw ko eh. Shit! Shit ka rin. Major Santiago? Telephone. Ilang bagay akong gusto itanong sa kanya, Doktor. Kailan ba siya magkakamali? Di natin masasabi, Major. Importanteng makausap ko siya. We'll inform you sa sandaling siya'y magkamalay. Orpe. Sir? May ewan ka rito. Sandaling magkamalay. Tawagan mo ko. Yes, sir. Patrolman Major Villo, telephone call. Hello? Hello? Wala naman ah. Ho? Sige na, thank you, Sarge. Thank you. Sige, miss. Salamat. Calling Major Santiago. Calling Major Santiago. Go ahead. Kinasasabi mo ni Mendoza na si Tupong ay siya rin bilang po sa Muntinlupa. Tumawag ko dito sa Teniente Morpe. Pwede raw bumalik kayo sa ospital at may nangyari kay Tupong. Pagpasok ko ng nurse, patay na. Major! Hindi kaya ginagabi pagpasyal ninyo? Wala ka naman yan. Halika, uminom tayo.
Hindi kami naparito para bumisita sa'yo. Anong kailangan nyo rito? Una si Gusting Bambang. Ngayon naman si Dupong at dalawa pang mga kasamahan niyang hijackers. Silang lahat ay mga preso sa Monte na na-involved sa mga krimen na nangyari sa labas ng bilangguan. At lahat sila ay nakasign dito kay Montes. Pinagbibintangan mo ba akong kasabwat nila? Hindi lang pinagbibintangan. Tiniti ako sa inyong dalawa na magkakaroon ako ng sapat na katibayan para patunayan na kayong dalawang may utak sa paggamit ng mga preso. Major, mahihirapan kang patunayan yan. Tingnan natin. Bakit kailangan pare? Isusunod ka niya. Major, mabuti yung pawalan mo si Montes kung gusto mo lumabas na buhay dito. Upakan na! Wag, Martires. Ayan, wala ka na masasabi sa akin, ha? Binili ko na yung bag na gusto mo. Hindi, Daddy. Bakit matagal ko nga ng gusto eh? Ikaw naman, Dario, kahit saan yung gusto mo anak mo, binibing mo. Masyado mo na-spoil. Hindi naman mo yun, ay. Siya nga pala, Inay. Hintayin niyo ba ako sa labas ng opisina o kaya lang kayo taxi ko? Ako, edi, matatapin na namin kami. Tawag mo kayo sa telepono. Ay, Marce, kaya pala ha, sa linggo wag kang mawawala ha. Anibersaryo ni Dario, at saka, sinita ko na rin. Linggo. Eh, nilakad ko ako eh. Kaya ako pipilitin ko. Kaya saan bang yung pagagawin? Saan pa? Di sa nasa kape. Lato kape sa... Sige ako. Sige, sunod na ako. Ay, tatawag ko kayong taxi. Marvel, kala ko ba may lakad ka rin? Eh, hindi dumating yung kausap ko eh. Kaya nagtuloy na ako dito para ayusin na lahat bago pa dumating. Ikaw naman, nagkabalakap at hindi ka Wala akong naman. Ay, sino ang nasa? Dito na ako yung misis. Emma, dito ka na. Sir, dito na kayo. In-order ko na ako yung paborito yung ulam. Siya nga, eh paano mo nalaman kung anong paborito kong ulam? Ay naman, parang kapamilya namin si Morte eh. Okay, sir. Pakialis mo nga ito tapos kunin mo ang drinks nila. Dali lang. So, ba't hindi ka tumupo mo, sir? Hindi ako, sir. Hindi ako sablang akong taong. Babalik ako kagad. Sige. Ay, Daddy! Naiwanan ko yung bag na binigay mo sa akin eh. Kunin natin sa kotse. Mamaya mo na kunin yun, hindi naman mawawala yun dun eh. Ay, ayoko. Daddy, hindi ko na kunin na natin. Sige, kukunin ko. Ayoko. Gusto ko kasama ako. Sige. Dahil lang, Emma. Daddy, dyan na nakita ko ko ba? Oo, Inay, ano siya yung inumin? Ice tea ako.
si Major, pare. Kailangan magtrabaho na tayo ng... Sir. Sir! Nasa si Major? Nasa ICU pa, sir. Si Mrs., kumusta? Nasa critical condition pa, sir. Ang matandang babae. Mukha yata matindi ang galit kay Major, ah. Sino kaya may kagagawa nito? Kung sino man siya, kailangan masolve ang kasong to. Nung una si Cabo. Ngayon buong pamilya. Pati na matanda. Mabuti lang, sir. Niligtas ni Major yung bata. Sobra na yung mga hayop niya. Sir, nakikiramay ako sa nangyari. Pinalakad ko na lahat ng mga bata natin para malaman kung sino may kagagawa nito. Para ko na natitiyak na ang grupo ng mga hijackers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol, Sir. maipag-iwan mo muna kami sandali. Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan. Kanina nung tinitignan ko ang aking misis, hindi ko nga alam kung mabubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros, at ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mong sabihin, Medyo? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, naroon ka. Sandali lang, Medyo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingunan kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ng baril mo o hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez malamang na-disgrasya din ako. Yung pangayos yung pagkakatawag siya ni Gutierrez. Hindi maiwasan, hindi maginala siyang tao. Teka nga, Medyo. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Pero kilala kita, Murphy. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak-ipis ka. Isa ka lang tumpong pinaiikot ng ibang tao. Huwag mo masyadong tawaran ng kakayahan ko. At lalong huwag mo na akong pasakin pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Total, yan na rin lang ang huling maririnig mo. Sino? Si Rigor. At siya rin na nagpapatay sa tatay mo. Akala ko pa naman kaibigan kita, Murphy. Alam mo, Medyo, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak-ipis Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra kong magtiwala. Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Murphy. Ikaw ang nagkamali ng akala, Murphy. Sobra talaga lakas nyo. Sarado na ito, napabuksan nyo pa. Kahit anong lugar, kaya natin pabuksan. Sayang lang pagkapulis natin. Nasaan ba si Morphe? Siya itong may burden, siya pa itong wala. Baka akala niya siya ang taya. Santiago! You son of a bitch! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papatayin kita, Rigor! Sige, tuloy mo! Nang mauna ka. Major, ano ba nangyayari? Kayo. Doon! Major, hindi naman tayo magkakatalo rito. Magkakaibigan tayo. Kaibigan?
Yan din ang akala ko kay Morte. Major, kung ano man ang magitan sa inyong dalawa ni Teniente Morte, ibahin mo naman kami. Yan nga masama eh. Hindi na natin alam kung sino dapat magkatiwalaan. Mga pulis na nga tayo. Pero wala tayong tiwala sa isa't isa. Kaya wala nang taong naniniwala sa mga pulis. Dahil may mga taong tulad mo, Rigor. Pinapapatay mo ang kapwa mo pulis. Pinapatay mo ang aking ama. Gusto mo pang ubusin ang pamilya namin? May bala ka pang maging general. You son of a bitch! Ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Kung saan katulad ng asong lulong mamumuno sa ating pulisya. Kaya ngayon pa lang, ay tatapusin na kita. Medyo, mangalagad tayo ng batas. At may batas tayong dapat sundin. Batas! Ito batas. Nasa kamay ko. Major! Ang baril! Baba! Gagawin mo tatlong mata mo, ihulap puta ka! Red!